Hello guys, welcome back to my channel. Ang una nating kwento ay galing po sa isang anonymous member ulit. So, hindi ko alam kung horror ba itong ikukwento ko o hindi. Ikaw or kayo na lang mag-identify if horror or not. Itago mo na lang ako sa pangalang Purple. Paka-interesting naman ang name. I have this tita na super close ko or namin. Tita ko siya sa side ni mama. Siya ay nakakatandang kapatid ni mama. Ka-close talaga namin siya ng mga pinsan ko sa mother side to the point na mabibiro mo siya ng kahit ano. Hindi siya KJ. Hindi siya maarte at higit sa lahat, hindi siya nagpapatalo sa kung sino man. Naaalala ko dati, pinag-uusapan daw ako ng mga kapitbahay namin. Kasi may ka-meet up daw akong lalaki sa may daan nila tuwing gabi, which is hindi naman totoo. So yung tita ko, sinabihan sila na hindi naman daw totoo yun. Kasi alam naman ng tita ko na yon na hindi ako lumalabas ng bahay. Backstory, pumanaw yung tita kong yon this January lang. Grabe yung pagluluksa namin nung nalaman naming wala na siya. Hindi namin matanggap, lalo na ang mama ko, dahil silang dalawa ang sobrang close sa magkakapatid. To the point na silang dalawa lang yung nagkakaintindihan sa isa't isa. Silang dalawa lang din ang nagsasabihan ng mga problema nila. Hindi namin alam kung paano ulit kami mag-uumpisa. Parang ang bilis kasi siya kinuha sa amin. Then after 5 months, ay sumunod ang asawa niya. Ngayon, November na. Birth month niya na. Noong isang araw, October 31, may lumilipad na butterfly dito sa amin. Sa loob ng bahay to be exact. Inisip namin na baka siya yon kasi magpipiesta na ng mga patay. So baka pinapahiwatig niya sa amin na dalawin namin siya. Hapon hanggang gabi ay nasa bahay pa rin yon. Dumadapo siya sa kumot ni mama. Kapag aalisin naman ay ayaw umalis at kung aalis man ay babalik din kaagad. Hinaalis namin dahil may kasama kaming bata sa bahay, which is yung pamangkin ko. Takot siya sa mga ganon at umiiyak kapag nakikita niya. Ilang oras din siya na nandito sa bahay. Kinaumagahan, fiesta ng patay. Dumalaw kami sa puntod nilang mag-asawa at sa iba pa naming mga kamag-anak. Pag-uwi ay sinabi sa amin ng mga pinsan ko na may nakita silang butterfly sa loob din ng bahay nila noong umaga. Pinakita ko naman yung picture at sinabi nilang yun raw ang butterfly na nasa kanila. In short, dinalaw kami ng tita ko. Miss na namin siya. Magpapasko at New Year na hindi na namin siya kasama. Kulang na ang pamilya namin. At doon na po nagtatapos ang ating unang kwento. Hindi ko alam kung nakita niyo yung video ko na yon, but it's so similar. Meron kasing kapatid yung nanay ko. Namatay siya noong 2021. She died of cancer. 3 sa mga tita ko na kapatid ni mama, walang asawa at anak. Itong isa kasi nagka-cancer. Siyempre, no, we were very devastated kasi close din kami sa kanya dahil nga wala siyang anak, kami ang tinuring na anak. And every time na nag-outing kami, laging kasama yung 3 naming tita na yon. After her death, of course, even if we were mentally and emotionally prepared for her death kasi nga cancer, meron pa rin part sa amin na naiisip siya, nalulungkot pa rin kami, ganun. And then, a week after her death, I wasn't mentally okay. Not only sa death ng tita ko, but sa job ko rin nun. Hindi talaga ako okay nun. Here's a picture of me. Ganyan ako, ganyan yung mata ko magang-maga. Anyways, it was afternoon noon. Yung kwarto ko nasa second floor kasi may naririnig akong kumakatok ng bintana ko. Nung binuksan ko yung kurtina ko, may paru-paro. Binuksan ko yung bintana. Pumasok ng kusa yung paru-paro. Gumanon ako. Dumapo siya sa kamay ko. It got to me. Sabi ko, tita ko to. Pinicturan ko din. It's like her saying na everything's gonna be okay. Because of that incident, nagpa-tattoo ako ng paru-paro sa likod ko. Share ko lang. Okay,
Para sa susunod naman nating kwento, tinatag kasi ako ni Ella. It's entitled Astral Travel. Hello, my name is Iza, and I am now 33 years old. Nangyari to when I was only 25 years old back then. Uy, ka-age ko yun. Fresh pa rin sa isip ko yung weird na experience ko kahit matagal na. This is where it all started. Sa BPO yung work ko, so gising sa gabi, tulog sa daytime. Nagbo-boarding house lang kami ng best friend ko na si Dre, and we have separate rooms. Medyo matanda na rin pala yung boarding house namin, pero wala naman kaming nararamdaman na weird kasi sa labas maingay dahil may basketball court. Madalas, hindi kami pareho ng shift at rest day. Then finally, rest day ko na at naisipan ko lang magpahinga buong araw instead of gumala. Si Dre naman, ayun, may pasok siya ng around 10 p.m. So malamang, tulog yun sa kwarto. So mga 7 p.m., natapos na ako mag-dinner and nakaligo na rin. Naisipan kong manood ng movie sa phone and around 9 p.m., narinig ko na si Dre, gising na at malamang paalis na. Kinatok ako, sabi, "Isa, alis na ako." Hindi na ako lumabas, sabi ko na lang, "Ingat ka." After kong makatapos ng halos 2 movies, naisipan ko na matulog. At dahil sa BPO ang work, medyo mahirap sa pagtulog, lalo sa gabi. Pero tinry ko pa rin at nakatulog naman na ako. I was in a deep sleep and bigla akong naka-experience ng sleep paralysis. Sanay naman na ako dito, madalas kasi akong inaatake noon. During my sleep paralysis, nagising ako. Sa sobrang pawis ko, tumayo ako at papunta na sana ako ng kitchen. Nang paghawak ko sa doorknob, tumagos yung kamay ko. At nakita ko yung living room namin even without opening the door. Nakita ko rin yung room ni Dre na nakapadlock. Hindi kasi siya tiwala sa doorknob lang, lalo at madalas kaming parehong wala sa gabi. Share ko lang kung paano siya mag-lock ng padlock niya na nakita ko sa panaginip ko. Ganito. I decided to go back to my bed at laking gulat ko kasi nakikita ko yung sarili ko sa bed na tulog. Hindi na ako mapakali. Tinry kong gayahin yung form ng katawan ko. Natataranta na ako. Then, nag-decide na akong magdasal. Sabi ko, "Lord, oras ko na ba? If hindi pa, tulungan mo naman ako." Pagkatapos ng dasal ko na yon, nagising ako at sobrang pawis na pawis. Nasa bed ako, nakahiga at nasabi ko na lang sa sarili ko, what a nightmare. Inisip ko lahat na panaginip lang yon at hindi yon realidad para mapakalma ko ang sarili ko. And then, I decided to make some coffee kasi umaga na din yon at parating na rin si Dre. You know what shocked me? Paglabas ko ng pintuan, nakita ko yung padlock ni Dre na ganon yung pagkakalock katulad ng nasa panaginip ko. Nag-astral travel ba ako? Until now, hindi ko alam ang sagot. Pero thankfully, hindi na naulit yon at ayoko nang maulit pa. Doon na po nagtatapos ang pangalawang kwento. Diba usually, ang mga nakaka-experience ng sleep paralysis ay yung mga tao na sobrang pagod. Considering na BPO ka, tapos iba pa yung oras, baka kasi sobrang pagod ka at that time, kaya nga, na-experience mo siya. Sabi ng nanay ko, na-experience na daw niya yun, na lumulutang siya, na nakikita niya yung buong bahay namin. Pero ako never pa talaga. At ayoko din ma-experience, baka hindi na ako makabalik sa katawan ko. Sabi pala nila na kapag nag-sleep paralysis ka or nag-astral travel ka, what you do is you wiggle your toes or your fingers kasi mas madali daw makabalik sa katawan kapag ganun. Ang susunod po nating kwento ay galing po ulit sa anonymous member. Kaarawan ng kapatid ko noong gabing yon. Nanonood na lang at nagiinuman sina Papa at ang mga kumpare niya. Mga bandang 11:00 ng gabi, pinatay na nila ang videoke dahil nagrereklamo na ang mga kapitbahay. Naisip ko, sa wakas, makakatulog na rin ako. Habang nagmumuni-muni ako, hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Mahimbing ang tulog ko. Ngunit bandang 2:30 ng madaling araw, nagising ako at nagutom. Kumuha ako ng natirang cake sa ref at napansin ko ang isang photo album na nakapatong sa ibabaw. Napaisip ako, ang ganda talaga ng Alicia Isabela.
kung saan ako ipinanganak. Hanggang 5 taong gulang lang ako roon bago kami lumipat dahil sa mga bangungot na madalas kong nararanasan doon. Habang kumakain ako ng cake, nagbalik tanaw ako sa mga larawan sa album. Matagal na rin simula nang huli akong bumisita kay Lola sa Isabela. Noong 9 taong gulang pa lang ako. May malaki kasing puno ng akasya doon sa likod ng bahay nila nanay sa Isabela at may kubo noon sa ilalim ng puno at doon ako mahilig maglaro at tumambay. Gustong-gusto ko doon kasi malamig at malilim. Naalala ko na nilagnat ako ng 3 araw dahil sa mga kakaibang panaginip. Kaya napaaga ang pag-uwi namin doon. Nang gabing yon, naramdaman ko ang antok. Kaya bumalik ako sa kwarto. Inaalala mga nakita ko sa album. Nakita ko rin doon ang larawan ng kapatid ni Lola na namatay sa murang edad na 18. Hindi ko siya inabutan kaya wala akong masyadong alam tungkol sa kanya. Ito ang panaginip ko. Umuulan, gabi na at napapaligiran ako ng maraming puno. Sa harap ko may isang lalaking nakahubad at mahaba ang buhok. Tinatakpan nito ang muka kaya hindi ko maaninag ang itsura niya. Bigla kong nasabi, "Bakit tayo laging ganito, mahal? Bakit sa tuwing nakikita kita, lumuluha ako?" Nakatitig lang siya sa akin at tahimik. Maya-maya, lumapit siya at nagsalita, "Mahal, kumalma ka. Huwag kang magalit at huwag na tayong magkasakitan." Niyakap ko siya at binuhat niya ako habang nakayakap ako. Sinabi niyang, "Mahal kita, gagawin ko ang lahat para makasama ka." "Pero iniwan mo ako, ngayon ka lang bumalik," sabi ko. "Aalis tayo pero hindi pa ngayon, mahal ko," ang sagot niya. Nagtanong ako, "Bakit hindi ngayon?" Sumagot siya, "Kukunin kita pag wastong gulang ka na." Nagtaka ako, "Paano ang wastong gulang?" Sagot niya, "Pag 18 ka na." Habang naglalakad kami, may nakasalubong kaming isang matandang lalaki. Sinabi nito, "Huwag kang sasama dyan." Pero hindi ko siya pinansin. Tumuloy kami sa paglalakad at nakarating sa isang kubo. Doon kami nanuluyan. Bigla akong nagising at hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong naluha. October 18, 2021. Maaga akong natulog bandang 10:00 ng gabi. Nanaginip ulit ako, nakita ko ulit ng lalaking iyon. Nakaupo sa tomba-tomba habang ako'y nasa higaan. Inaayos ko ang aking mga damit at nakita ko siyang papalapit sa akin. Pero hindi ko pa rin makita ang mukha niya. Nakaramdam ako ng kaba at bigla akong nagising ng 4:00 ng madaling araw. Hindi na ako makatulog pagkatapos nun. October 21, 2021. Iniisip ko pa rin ang lalaki sa panaginip ko. Hindi ako makatulog kaya lumabas ako ng bahay para magpahangin. Pero maya-maya, pumasok din ako ulit dahil malamig. Uminom ako ng tubig at nag-scroll sa Facebook. Magkaaway kami ng boyfriend ko noon at parang nawawala na ang pagmamahal ko sa kanya. Para bang naapektuhan ako ng lalaki sa panaginip ko. Nakatulugan ko ang pag-scroll at sa panaginip nakita ko ulit ang kubo. Wala naman tao pero parang may inaantay ako. October 17, 2022. Hindi ko na iniisip ang lalaki sa panaginip ko. Pero nang nakatulog ako, napapanaginipan ko ulit siya. Nasa kubo ulit ako at umuulan. Parang may hinihintay akong darating. Pero wala naman dumarating. Nang magising ako, parang nakaramdam ako ng kakaiba. Bakit ko ulit na panaginipan ang kubo na iyon? October 18, 2022. Gabi na naman at iniisip ko ulit ang lalaking iyon. Gusto kong malaman kung ano ang susunod na mangyayari sa panaginip. Pero nang magising ako, wala naman ako na panaginipan. Naisip ko na baka nagkataon lang. October 17, 2023. Kaarawan na naman ng kapatid ko. At naisip ko kung mananaginip ulit ako ng tungkol sa lalaking iyon. Uminom kami ng mga pinsan ko at bago ako matulog napaisip ako, bakit taon-taon ko siyang napapanaginipan? Sabi pa niya kukunin niya ako pag 18 na ako. At magdi-18 na ako sa June 5. Ito ang panaginip ko noon. Umuulan ulit at nasa kubo ako. May kumakatok sa pintuan. Binuksan ko iyon at nakita ko siya. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinabi, "Ba't ngayon ka lang?
Ang tagal kitang inantay. Pumasok siya sa loob at sinabing, makakasama mo na ako, mahal ko. Huwag kang mag-aalala. Bigla akong nagising ng kinakabahan. October 18, 2023. Parang ayaw ko nang matulog pero nakatulog pa rin ako. Hindi naman ako nanaginip. June 5, 2024, araw ng kaarawan ko. Natatakot ako, iniisip ko kung mamamatay ba ako o kung totoo ang sinabi ng lalaki sa panaginip ko. Gabi na at magkasama kami ng boyfriend ko. Sabi ko sa kanya, yakapin mo lang ako, wag mo akong bibitawan. Nakatulog ako at paggising ko wala naman akong panaginip. Kaya naisip ko baka hindi totoo ang sinabi ng lalaki. October 17, 2024. Kaarawan ulit ng kapatid ko. Hindi ko na iniisip ang lalaki sa panaginip ko dahil wala nangyari noong kaarawan ko. Pero bakit kaya tuwing birthday ng kapatid ko bumabalik ang panaginip na iyon? Ito ang panaginip. Nagising ako sa panaginip ko at nakita ko siyang nakaupo sa tabi ko. Hindi ko pa rin makita ang mukha niya. Ang sabi niya, mag-ingat ka at aalis na raw siya. Tinanong ko kung saan siya pupunta pero hindi siya sumagot. Bigla niya akong hinalikan at pakiramdam ko totoo ang halik na iyon. Nagising ako at hindi ko alam kung bakit. Tinanong ko naman sila mama kung bakit ako nananaginip ng ganon taon-taon. Pero sabi nila wag ko na lang daw isipin yon. Kaya nagtanong na ako sa lola ko at bigla siyang nagulat. Sabi niya na pag daw nag-October na at napapanaginipan ko raw yon, itaboy ko daw siya at pilitin ko daw magising. Hindi ko alam anong gagawin ko at bakit ganon sa akin si lola. At bakit kailangan ko siyang itaboy. Pagkaalala ko sa kwento ni lola sa akin na namatay daw yung kapatid niya nung 18 to at ang pangalan niya ay Anastasia. Hindi na daw kasi ito nagising sa pagkatulog. Kaya hanggang ngayon, misteryo pa rin ang pagkamatay ni Lola Anastasia. Sabi pa ni Lola na lagi raw ito tumatambay sa likod ng bahay sa tabi ng puno ng akasya. Pero wala pa raw kubo doon. Naisip ko na baka rin ako inalis sa lugar na iyon dahil nandun ako lagi sa likod ng akasya at umiiyak daw ako pag di ako nakakapunta doon. Gusto ko lang palang i-share na pinangalan sa akin ng papa ko is Isabella Alicia, kung saan ako pinanganak. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. Hindi kaya siya reincarnation ng lola niya? Kasi sabi diba hihintayin, ganun. At saka, oh my God, PDF yung Mumu. Groomer yung Mumu, B. Muli ako po si Ate Bebs. Kung meron po kayong mga kwentong gustong i-share, paki-send na lang po sa Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio or nasa description box. Depende kung sa kayo nanonood. Goodbye!